Hey guys, hapunan na tayo. Kain ako ng hapunan ko. Kakagutom maglinis, no? Tapos alam mo yung kapiranggot na sahod na yan. Tinatakot-takot ka pa ng tao. Diba? Pinapaputok-putukan ka pa. Pero kapag ako namatay sa country nila guys, sa pakiusap guys, kapag may nag-internet day ni sa Pilipinas o kung saan man, pugutan nyo kaya ng liig. At ipakita sa Denmark kung gaano sila kademonyo. Bakit? Yung kagaya ko na, Diyos ko, wala naman akong gulo na ginawa dito, bagkos. Sila ang gumagawa ng gulo lagi. Hindi ba dapat sila ang ginaganon? Hindi ang kagaya ko. Saklap, no? Tindi nga ng mga ugali ng mga tao dito. Gagawa ng gulo sa buhay mo yan. Tapos kapag pinatulan mo, hindi yan nila matanggap na binastos mo sila. Binastos ko sila dahil bastos sila. Diba? Dahil too much na. Tapos yan guys, dahil kahit babae ka, papatulan ka nila. Gusto ka nilang tiris-tirisin, titiris-tirisin ka nila. Kung gusto ka nilang gawing football, gagawin ka nilang football. Shooter gun, gagawin ka nilang shooter gun. Kaya kapag ako namatay guys, panawagan sa lahat ng mga Pilipino, ganunin nyo sila kung anong pakiramdam. Kasi ang katwiran nila, nandito ako sa country nila. Kaya kung ano yung gusto nilang gawin, gagawin nila. Yun. Ganun sila guys. Nung kailan yun, yung tubig may poison, ginanon ko yung kamay ko. Kapag ginanon ko yung kamay ko at nabuburn ang aking mga skin, ibig sabihin ang tubig ay may poison. Bumili ako ng tubig sa supermarket guys, para hindi ako malason. Alam mo ilang beses nila akong nilalason sa totoo lang. Pero, alam mo yun, hindi ko mapatunayan dahil hindi ako doktor. At kapag tumawag man ako ng pulis or doktor, alam mo kung ano? Bibit-bitin nila ako papuntang mental hospital. At wala akong rights na magsalita kung ano yung gusto kong sabihin. Kung ano lang yung dinidikta sa'yo, yun lang ang pwede mong sabihin. Diba? In how many years, guys, nagsunod-sunuran ako sa mga plano at kaiyutan ng mga utak nila. Pero alam mo, ngayon, mawala man ako sa mundo. Yan yung mga video ko. Someday, maiintindihan ng anak ko kung bakit nawala ang nanay niya sa mundo. Kaya kung iniisip nila, natakot ako mamatay. Hindi ako takot mamatay, guys. Bakit? Dahil lahat ng nireport ko sa Facebook ko, lahat ng mga posted ko at mga video na ginawa ko sa YouTube channels ko, totoo yun guys. Totoong naranasan ko sa Pistingyawang, Denmark na country. Alam mo, hindi ako nagsasalita ng ganito dahil alam ko na gobyerno nila ang kalaban ko. Lahat ng taong gustong dumumog sa akin gagawin nila. Pero alam nyo ba kung bakit ako nagsalita? Kasi alam ko na kahit tumahimik man ako ngayon, kapag gusto nila akong ganunin, gaganunin nila ako. Kaya mas mabuti nang magsalita kaysa tumahimik ka. Alam mo, hinintay ko yung maraming taon Kasi alam ko na yung anak ko kapag hinila sa akin, lalaki ang anak ko nang hindi ako kilala. Tiniis ko yun, guys, ng maraming taon. Yes, honest. Tiniis ko ng maraming taon para makita ko yung anak ko na lumaki, makita ko yung anak ko na, alam mo yun, maging masaya sana. Pero guys, pinagkakaitan din siya ng maraming bagay. Dati yan, kapag may kalaro yan, nilalayo ang kalaro niya. Bakit? Kasi ganito yung nanay niyan. Ganito ang ginagawa. Pero sa totoo lang, sila ang may atraso sa akin. Pilit na tinatago, nagkukubli sa kanilang mga sikreto kung paano nila sinira at binaboy ang pagkatao ko. Paulit-ulit yan guys. At sila pa ang proud na proud para takutin ako. Natatanggalan nila ako ng trabaho. Ultimong sahod ko guys, dati sa BOC hanggang ngayon. Pag natatanggap ko yung sahod ko, sasabihin nila yan. Natanggap niya pa rin ang sahod niya. Alam mo yung sahod ko, hindi ko naman natatanggap yan ng libre, nang wala kang ginagawa. Alam mo yung bawat araw, bawat oras na
Paglinis ko kung saan ako naglilinis, pinaghihirapan ko yan guys. Hirap na hirap ako sa isang oras na yan bago ko makuha ang sahod ko. Pero yan, nanghihinayang sila dyan at nakukuha ko ang sahod ko. Dahil ang gusto nila guys, magtrabaho ako dun sa restaurant ng libre, ng walang bayad. Tapos guys, yung mga kaharap mo pa dyan sa restaurant, mga demanding pa yan. Pupunta, makikikain, kakain yan sa restaurant guys, mabibingi ang tenga mo sa complaint nila. Sa isip-isip ko lang, kumain ka sa restaurant, ang dami niyong reklamo. Bakit hindi kayo magstay home at gumawa ng sarili niyong pagkain? Kasi it's take time to make food, even that you are home. Especially if you are in public. Restaurant is it's like so many people come. There's a lot of customer, not only one person. You need to be patient. Diba? Pero wala yan sila guys, katyaga-tyaga. Ako guys, na pinagtsatsagaan ko yung trabaho ko, pinipilit din akong sipa-sipain at sira-siraan. Yung pupunta ka sa trabaho, guys, stress ka na sa trabaho mo. Stress ka pa sa mga bunganga ng tao. At ang ending niyan kapag pinakitaan mo sila ng... Dati, nananahimik lang ako. Honest, kapag nasa trabaho ako, hindi ako nasagot sa mga ganyang klaseng tao. Kasi ang katwiran ko, pumunta ako doon sa building na yon to do my job. I need to do my task and then go home without making trouble. Pero yung mga tipong tao na sumusunod yan guys kung saan ako, pariringgan ako. Tapos kapag nakita nila yan na nagbibingi-bingihan ako, next day ulit yan, another bombing again using their mouth. Diba? Ibang klase dito guys. Kapag nag-abroad kayo guys, be sure na wala kayo dito. Kasi dati akala ko Europe na to. Masarap ang buhay. Akala ko mararanasan ko ang pumunta ng school, mag-aral, learn more, and find a best job that you dream. Pero dito ko naranasan ang pinaka-worst. Dito guys, dito ko naranasan. Yung lahat ng mga pangarap ko guys na nilagay ko sa Facebook, totoo yun. Lahat is spilled. Pati ang paghanap ng pag-aasawa guys is packing shit filled. To find a husband here, it's a packing shit. Like what I said, it's a packing shit filled. Pagdating sa anak ko guys, ayun guys, wala din sa akin ang anak ko. Pagkatapos ng maraming taon na inalagaan ko ang anak ko. Thankful lang ako na kilala ako ng anak ko. Pero yung malas nga lang guys, ayun, using poison to put poison in the water guys. Ayun guys, muntik na ako mabulag. 'Di ba? Lucky lang ako guys kasi God give me a power to be more powerful like healing person. Kaya natatanggal ko. At inaabuso ako ng paulit-ulit. Kaya kapag namatay ako sa countering ito guys, pag nag-enter sila ng Pilipinas, pugutan nyo ng ulo guys at videohan nyo, pakita nyo sa Denmark kung anong pakiramdam. Kung masarap ba ang mapugutan ng kapwa nila, Danish, sa pakiramdam nila. Pamparampampam ba? Happy or what? Kasi ako guys, buisit na ako. Honest is yung pasensya ko, kung mula lupa hanggang langit, abot hanggang langit ang pasensya ko. Dahil ako yung tipong taong hindi ako napatol sa mga bastos sa paligid ko. Pero sa lahat ng ayoko guys, yung pinapaputukan ako na parang alam mo yung ibo na ganon. Tama guys, yung sign ng lalaki doon na nagtatrabaho sa buigma, ganito, ganon guys. Dahil ang plano siguro gawin akong shooter head. Pag nangyari yun guys, gawin nyo guys. Kasi sa totoo lang, mga demonyo nga ang tao dito guys, walang konsensya. Walang konsensya, walang awa. May prinsesa, may mga anong tawag doon? Prime Minister, kumpleto sila sa lahat. Pero sa totoo lang guys, yung ginagawa nila sa akin, hindi makatao. Hindi makatao guys, kundi makahayop, makademonyo, maka-animal, lahat na ng ka-animal-animalan, demonyo nga guys. Ganito guys, sungay. Yun lang, bye-bye.